Bakit sa tuwing nagbibigay ng spadix ang ating mga anthurium foliage baby ay hindi ito nagbibigay ng seeds in the future? Ito'y nalalanta at namamatay lamang at hindi man lang magbibigay ng kahit ano pang seeds in the future. Yan po ang katanungan sa ating maraming kaibigan. Kaya ginawa ko ang videong ito para malaman natin kung ano ang dahilan, paano masolusyonan para at least magka-seeds tayo in the future, at kung kailan tayo magkakaroon ng seeds na maha-harvest natin sa sarili nating koleksyon. Halika na at magsimula tayo. Are you ready? Pag may mga mother figure or mother type na tayo ng mga anthurium foliage babies na nagbibigay na ng mga spadix at nakikita nating nagbabasa kagaya nito, dapat mo malaman na isa iyang palatandaan na pwedeng-pwede na po siya i-pollinate. Pero dapat mo munang unahin alamin ang rason kung bakit nagbabasa siya. Or baka naman nagbabasa siya dahil galing lang umuulan. So para malaman mo ang kasagutan, kailangan mo siya i-undergo ng slimy testing. Sa slimy testing, dapat mo siya hawakan at i-touch para at least malaman mo sa sarili mo kung ang basa na nanggaling sa spadix ay feeling slimy na ba talaga. Dahil kapag hindi, of course, inday, excited ka lang. Nababasa iyan dahil sa ulan. Pero kapag after slimy testing ay nalaman mong slimy ang iyong nararamdaman, ibig sabihin yan ay pwede mo na siyang i-pollinate. I-pollinate, ibig sabihin papakainin mo siya ng pollen. Kaya it's time na maghanap ka din ng iba pang anthurium foliage sa garden na nagkakaroon na ng spadix na may pollen. Dahil kapag hindi mo yan ma-pollinate, of course, yan po ang pinakarason kung bakit nalalanta lamang ang mga spadix at namamatay. At ngayon magtatanong na naman tayo, ano ba ang mukha ng isang pollen na pwede nating ipakain dito? At ngayon ito naman ang spadix na nagkakaroon ng pollen. Galing ito sa ibang mother ng ating mga anthurium foliage sa garden. So ano ba ang palatandaan ng isang pollen na pwede na nating ipakain sa isang nagbabasang spadix? Isipin natin na ang pollen grains ay isang powderized material. So kapag nahawakan natin ito, maglilipat ito sa ating palad or kamay. Ito yung tinatawag nating hinug or matured na ng mga pollen grains na hindi mo kailangan pwersahin, piga-pigain ang spadix na may pollen para maglipat sa iyong palad. Dahil ang isang ready na pollen grains at matured na ito ay kapag nahawakan natin ito sa ating kamay, ay sadya po talaga itong mag-transfer or maglipat sa ating palad. Kaya kung meron na tayo nito, ay pwede na tayong mag-proceed or magpatuloy sa susunod na hakbang. Ito ngayon ang pinakahuling hakbang sa pollination. At ito din ang pinaka-intriguing na hakbang. Dahil alam mo ba, dito masusukat ang ating kakayahan at galing ng ating kamay para malalaman ng buong nanonood sa atin kung gaano tayo ka-master pagdating sa larangang ito. Dahil ito ang tinatawag nating haplo technique. As in capital L-O-L-O, as in haplo. Sa pagsagawa po ng haplo technique, isa po itong pinaka-the best na pollination technique. Dahil sa paghahaplo natin, for sure, malalabasan din ng iba't ibang mukha at magagandang binhi ang ating mga hinahaplo. Very simple instructions to do haplo technique. Up and down, up and down. Ganyan lang kasimple ang proseso ng isang haplo technique. Pero alam mo ba na pangit itong ihahaplo dahil maliit? Dahil ang lagi kong sinasabi, mas maganda ihaplo kapag malaki. Dahil of course, mas ramdam mo ang iyong hinahaplo kapag ito'y malaki, mahaba, at mataas. So ngayon tatanungin niyo naman ako, Madam, ano ba ang best time na mag-apply ng haplo technique? So ngayon ibabatok ko pabalik ang tanong niyo sa akin. Kapag araw ba at hindi patulog ang buong sambayanan at naghahaplo kayo sa kanilang harapan, ay hindi kayo nahihiya? O di ba ngayon alam mo na ang sagot na dapat patulugin mo na ang buong sambayan ng Pilipino para walang istorbo bago tayo makipaghaplo. Dahil of course kapag walang istorbo, mas ramdam natin ang ating hinahaplo. O di ba? So ngayon tatanungin nyo naman ako sa huling katanungan. Paano niyan, Madam? Nag-iisa lamang po ang malaki naming anthurium foliage tapos pag nagbigay ng spadix na nagbabasa, wala namang kasamahan dito na malaking antfall na nagbibigay po ng pollen. Ay, Jesus Inday, napakasimple. Marami akong mga mother figure dito na mga items na pwede mong bilhin. From medium to large na naka-fiber pot na. At ready na po sila. Dahil nagdi-develop or nagbibigay na sila ng spadix. So para naman at least masolusyonan ang iyong problema sa huling katanungan, i-PM mo lang ako ng diretso para naman ang presyo nito ay ating mapag-usapan.
Diba? So ito naman ang kabuuan ng tinatawag nating pollination procedure. Sa lahat naman na nakapanood nito, just feel free to drop a comments in this video. In the comment section, you can suggest kung ano pang video ang gusto ninyong makita related to Anthurium foliage gardening care and tips. At kapag nagustuhan mo naman ang video, huwag mo itong kalimutan i-share, of course. You can also hit the notification Para bell lagi kang updated sa mga latest videos na ating ina-upload dito sa ating channel. At sa hindi pa nakapag-subscribe, Kindly hit the subscribe button in this channel. para lahat tayo ay happy planting forever.